Praise God. Muli palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon, no? Dahil pinaranas na naman sa gabing ito ang kanyang presensya, ang kanyang power sa ating pag-worship. Kaya inaabot tayo sa ating pangangailangan ng banal na Espiritu. Amen? At sa oras na ito ay ako ay muli magpapasalamat sa gabing ito dahil ako po ay gagamitin ng ating Panginoon na magpahayag ng kanyang salita. At ang ating pong pag-uusapan sa gabing ito, ang binigay ng Panginoon ay matatagpuan po sa Romans 13 verse 12 hanggang 14. Basahin ko po. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness, or in the sexual promiscuity and immoral living, or in the quarreling and jealousy. Instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ, and don't let yourself think about way to indulge you evil desire. Hallelujah. Hallelujah. Muli, yumuko muna tayo at humingi ng patnubay sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven, hallelujah. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at ang gabay ng banal na Espiritu. Lord, muli, Panginoon, ikaw lamang Panginoon ang aming imaitataas sa oras na ito. Ano man, Panginoon, ang lalabas sa aking labi, O Lord, ito po ay manggagaling po sa inyo. Itago niyo po ako sa iyong likuran at ang makita lamang po ay ikaw, O God. Anoint me, Panginoon, at I empty myself, Panginoon, to use me as an empty vessel, Lord. Lord, i-prepare mo po ang aming puso na magpaturo sa oras na ito, na matanggap po namin ang gusto mong message sa araw na ito, O Lord. Lord, give me the boldness, give me the clarity na may papahayag ng iyong salita. Lord, salamat po, Panginoon, at we claim the victory, Panginoon, sa gabing ito. Lord, maraming salamat at this is our pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So ito po yung ating binigay ng Panginoon sa gabing ito na matatagpuan po sa Romans 13 verse 12 hanggang 14. Ito po ay sinulat ni Pablo para sa mga Romano. Ito ay binigay niya sa mga mananampalataya na sa mga Romano. So pwede po nating i-relate ang ating sarili dahil po tayo ay isang Christian na, isang mananampalataya na ng Panginoon, anak na ng Panginoon. At bilang mananampalataya kay Kristo, dapat tayong mamuhay sa kaharian ng Panginoon. Dapat po tayong mamuhay sa light ng Panginoon. At ang pinamagatan ko po, ang ating pag-aaralan ay living in the light. Tayo na ba ay namumuhay sa kaliwanagan? Who is the light? Nga pala, Jesus. Praise the Lord. So makikita po natin sa picture, no, nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, ay ang ating buhay ay nandun po tayo sa darkness ng mundo. Ito ay ang ating
nandun po yung sin. Ito yung mga ginagawa ng kamunduhan, ng kadiliman. So, meron po paninigarilyo, drugs, sugal, alak, babae, at saka sa mga parties na merong mga babae. Ito po yung buhay ng isang madilim na buhay na walang kaliwanagan sa buhay natin. Gaya nung tayo po ay hindi pa naman nananampalataya, hindi po natin alam na ito ay mali dahil wala pa sa atin ang kaliwanagan. Wala pa hindi pa natin kilala ang liwanag. Kaya, who is the light? So, Jesus. So, tinanong ko kanina, is the light. So, nung tinanggap po natin ang Panginoon na bilang isang Panginoon at tagapagligtas, ay nagkaroon po tayo ng light, ang kaliwanagan sa ating buhay. Nung napako siya sa krus, kinuha niya ang ating mga kasalanan. Kinuha niya yung ating darkness na sa ating buhay. At namatay siya para sa atin. At umakyat sa langit. Sabi nga, sa John 8:12, I am the light of the world. He will follow me, shall not walk in the darkness, but have the light of life. Ang nagsasalita po dito ay ang Panginoon. Sinabi niya dito na siya ang light. I am the light of this world. Kung sino ang magfa-follow, kung sino ang susunod sa atin, kung sino ang susunod sa Panginoon, ay hindi kailanman magkakaroon ng darkness. Kahit ito ay dadaan ka sa maraming mga bagay na pagsubok, kahit tayo ay nagkakaroon ng mga problema sa buhay, kapag kasama po natin ang Panginoon, ay andun yung light. Malalampasan po natin ito. Hindi po kagaya ng nasa dilim na hindi niya po alam ang ginagawa. Kaya thanks God dahil nandyan ang Panginoon upang ibinibigay niya ang kaliwanagan sa ating buhay. At dahil po tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, sinabi niya sa Matthew 5 verse 14, you are the light of the world. So, ito po yung binigay ng ating Panginoon nung tinanggap po natin siya. So, nagkaroon po tayo ng light. So, tayo na po ang liwanag dito sa mundo. Tayo na yung asin at saka liwanag. So, alam po natin sa mundong ito na ang naghahari ay si Satan. So, kailangan na i-extend niya ang kamay niya dito sa mundong ito. Kailangan niyang gamitin ikaw upang maging liwanag sa mundo ng kadiliman dito sa mundo. Amen? At meron pong 4 ways for living in the light. Ito po yung binigay ng ating Panginoon na may 4 kung paano po tayo mamuhay sa kaliwanagan o sa Panginoong Jesus. At ang una, understand the urgency. Sinabi dyan, the night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So sabi niya, the night is almost gone. So, ang malapit nang matapos ang paghahari ni Satan. Dahil sabi ni Paul na malapit nang darating ang Panginoong Jesus ang kanyang paghahari.
Sinabi pa ni Jesus sa kanila, maging handa kayo palagi sa pagbabalik ng inyong Panginoon, katulad ng mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang amo. Mula sa kasalan, nakahanda sila at nakasindi ang mga ilawan nila upang sa pagdating at pagkatok ng amo nila ay pagbubuksan nila agad ang pinto. Sinabi ng Panginoon dyan na dapat po tayong maghanda. Tulad ng alipin na yan ay naghanda dahil darating ang amo niya na kagagaling sa kasal. So nag-prepared po siya, naghanda po siya. Sinabi niya na dapat ang ilaw ay palaging nakabukas upang pagdating ng Panginoon, ang Panginoon o pagdating ng ikakasal ang kanyang amo ay nakahanda na, nakaprepare na po lahat. Gaya po sa ating trabaho, kailangan natin, gaya sa likunsure, na dapat sa pagsisimula ng trabaho ay kailangan ng paghahanda. Kailangan ng backup. So kapag naka-back up na po ang lahat, magiging smooth po ang lahat. Gaya din po kung may sakuna sa Pilipinas, bagyo. So kailangan po natin, kung meron pong news na magkakaroon po ng bagyo, ay kailangan po natin maghanda. Paghandaan po natin ang sakuna. Kaya dapat po na alam po natin na babalik ang Panginoong Jesus. Di natin po alam, baka mamaya, baka bukas o next month, ay dapat po natin ihanda ang ating sarili. Amen? Dapat po nakikita ang Panginoon, dapat nakikita ang ilaw sa ating buhay. Hindi po yung paandap-andap. Dapat po prepare tayo upang kapag nakaharap natin ang Panginoon, ay handa po tayo. Handa po tayong sasama sa Kanya. Hindi yung tayo ay haharap sa Kanya pero hindi tayo handa. Maiiwan po tayo. Kaya sabi ni Jesus, ang nagsabi na naman po dito ay si Jesus, sumagsisi kayo ay talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Panginoon. Praise the Lord. Malapit na daw, malapit na ang pagdating ng paghahari ng ating Panginoon. Kaya kailangan na maging malinis tayo palagi. Kailangan na talikuran natin ang ating mga kasalanan. Yes, palagi po, meron po, hindi natin perfecto na hindi magkakaroon ng kasalanan sa isang araw. Pero dapat, ito po ay i-confess natin sa araw-araw din. Hanggang matapos ang isang araw. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Sabi sa Matthew 24 verse 27, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. So napakabilis, hindi po natin alam ang kanyang pagdating. Dahil alam po natin na nandito na tayo sa huling araw. Nasa huling araw na po tayo ng pagdating ng Panginoon. Marami na po tayong nakikita na bulaang propeta at yun yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Na bago po darating ang Panginoon ay makikita po natin ang mga yon. Yung mga paggegera ng mga iba't ibang bansa, so nakikita po natin ito. Mga sakit na hindi po natin maintindihan, mga virus, yun po ay nakikita na po natin sa mundo. Kaya dapat po tayo maghanda
dahil alam po natin na malapit nang darating ang ating Panginoon. Sa pangalawa, embracing God's armor. So remove your dark deeds like dirty clothes and unshining armor of right living. So kailangan po daw natin tanggalin ang karumihan sa ating buhay. So alam po natin na tayo po ay namuhay ng maraming taon. Kung ilan po yung taon natin bago po nakakakilala, ay ganun po karumi ang ating buhay. So kailangan po natin na isuot ang armor ng Panginoon. Sabi sa Galatians 5 verse 19 to 20, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga panibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pinagkahabahagi, mga hidwaang pananampalataya. Ito po yung mga fleshly desire natin. Ito yung nanggagaling, ito yung gusto ng ating laman. Kaya kailangan natin ito na mawala upang ang Panginoon, ang kanyang kaliwanagan ay makita po sa ating buhay. Kailangan po natin na ang fleshly desire natin ito ay kailangan po natin na palitan ng kanyang espiritu upang tayo po ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. So, ito po, flesh and spirit. So, hindi po natin ito mapagsama. Kung ang flesh ang pinapakain po natin, ay yun po yung malakas. Kung ito ang spirit po, kung ang spirit ang pinapakain natin, ay yun po yung malakas. So, nasa atin po yun. Alam po natin sa ating sarili kung ano yung pinapakain natin. Ito po ay opposition. Gaya ng langis at tubig na hindi pwedeng magsama. Merong iibabaw sa kanila. Kung sino ang mas malakas, ay siya yung makikita sa iyong buhay. So, kailangan po natin na isuot ang armor of God. Para makita ang kaliwanagan sa ating buhay, ay kailangan po natin itong isuot palagi. Makikita po natin dito na shield of faith. So, ito po yung faith is being sure that God will keep His promises. Faith is good, protects you when you are tempted to doubt. So, ganun po. Gospel of peace, being right with God and being contented. So, kailangan po nating isuot ang mga ito. The helmet of salvation, believing Jesus Christ died for us. Breastplate of righteousness, the belt of truth, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, kailangan po natin na palaging suot ang mga ito. Kailangan po natin na dahil sa labas, dahil sa mundong ito ay marami pong laban. Marami yung nag-aatake sa atin na hindi po natin nakikita. Upang ito ay maging protection natin, ito yung gagamitin natin panlaban sa kalaban. Kailangan natin ito sa ating buhay pananampalataya upang hindi po tayo madaig ng ating si Satan sa mundo. At upang makita ang kaliwanagan sa ating buhay. Amen?
Praise the Lord. Sa number 3, walking in the righteousness. Because we belong to the day, we must live the decent life for all to see. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness, or in the sexual promiscuity and immoral living, or in the quarreling and jealousy. So ito po yung sinabi ni Pablo na hindi natin sasang-ayunan o hindi na po natin ito gagawin ang mga bagay na ito. Dahil ito yung gawa sa kadiliman. Alam po natin na tayo po ay tumanggap, nasa atin na po ang kaliwanagan. Kaya wag po natin poisonin pa ang kaliwanagan na nasa atin. Wag na po natin hayaan na mawala ang liwanag. Dapat ipamuhay po natin ang kaliwanagan ng buhay natin. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Praise the Lord. So kailangan, ito po yung isang rason kung bakit hindi ang isang tao ay lumalapit sa Panginoon. Kung bakit tinatanggihan niya ang liwanag dahil ayaw niyang mailantad ang kanyang mga ginagawa. Dahil pag lumapit siya sa Panginoon, makikita niya na mali ang kanyang ginagawa. Dahil nasa liwanag na siya. Parang ang bumbilya na yan, pag pinatay mo, kung kahit anong gawin mo, hindi mo makikita. Kahit ano yung gagawin mo, ay hindi mo alam yung ginagawa mo. Gaya ng mga kriminal kriminal magnanakaw ay ginagawa nila sa madilim dahil ayaw nila na ito ay makita, mailantad ang kanilang ginagawa. Kaya sinabi diyan, panatilihin ninyong malinis ang iyong sarili sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Dapat po tayo ay maging banal. Dapat po makita po sa atin ang pagiging righteous. Hanggang sa kanyang pagbabalik, dapat yung binigay niyang liwanag sa ating puso, sa ating buhay, ay nakikita pa niya. Huwag nating hayaan na mapulyot to. Huwag nating hayaan na paindap-indap. Huwag nating hayaan na mawawala ang liwanag na ito. Kaya panatilihin natin ang ating sarili hanggang sa kanyang pagbabalik. The fruit of the righteous will be peace. Its effect will be quietness and confidence forever. So naranasan po natin na tayo po ay nakagawa ng mga kasalanan o nakagawa kahit sa trabaho po natin na pagkakamali. So nakikita po sa atin na tayo po ay aligaga. Nakikita po yung ating sarili, nakikita po natin na nagiging stress po tayo kung may mga problema sa atin. Pero kapag po ikaw ay namumuhay sa kabanalan, ikaw ay namumuhay sa pagiging righteous, at ang bunga at kung sino ang nakikitaan po natin na nagkakaroon pa rin siya ng peace, ay nasa presensya ng Panginoon. Yun yung bunga ng pagkakaroon po natin ng kabanalan. Na tayo po ay ginagawa natin sa mabuti upang pagkaingatan ang ating
sarili para sa pagdating ng Panginoon, tayo po ay kalugod-lugod sa Kanya. Meron po tayong nakikita na ganitong mga tao, no? Na dapat kahit sa mga problema natin ay dapat andun yung peace, quietness, and confidence forever. Dahil wala po tayong ginagawa, ganun po. Na namumuhay po tayo sa kalooban ng Panginoon. Pero pag tayo po ay nagkaroon ng mga kasalanan, alam po natin na tayo po ay nagkasala dahil tayo po ay nagkakaproblema. Hindi na po natin alam ang gagawin. Kaya kailangan dapat po na ang ating buhay ay ibibigay po natin sa Kanya. Amen? Sa 4 points, put on the Lord Jesus Christ. Instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. And don't let yourself think about ways to indulge you evil desire. So, dapat daw nating ang ating sarili na parang isang damit na ang Panginoon ay dapat nakasuot sa atin. Nakikita na po ang glorious dahil nabayaran na po ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Kapag tinitignan ka ng Panginoon ngayon, ay ang nakikita niya ay ang glorious, ang kaliwanagan na kanyang binigay. Hindi na po tinitignan ang ating mga kasalanan kapag po tayo ay namumuhay sa pagka-righteous. Sinabi sa Ephesians 4, verse 22 to 24, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang iyong dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang mga bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa katuwiran at kabanalan na pamumuhay ayon sa katotohanan. Tingnan po natin. Iwanan po natin yung mga bagay na nagpaparumi sa atin. Iwanan na natin yung mga bagay na nagpaparumi sa atin. Hindi man natin maperpekto ang ating buhay na hindi nagkakasala. Pero andun yung grace and mercy ng Panginoon. Dapat nating isubmit sa Kanya palagi ang lahat kung nakakagawa po tayo ng ating mga kasalanan. Dapat isuot na natin ang Kanyang nature. Ano po yung nature ng Panginoon? Yung love, honest, powerful. Yan po yung mga bagay na ang nature ng Panginoon. So dapat andun po. Nakikita po sa atin ang bunga ng banal na espiritu sa ating buhay. Love, joy, peace, faithfulness, self-control. Ito po ay dapat nakikita po sa atin. Hindi po yung flesh. Mahirap man minsan sa atin natanggalin yung mga fleshly desire ng ating buhay. Pero kailangan po natin magpasakop po tayo sa banal na espiritu. Siya yung tutulong po sa atin upang tayo po ay makita ang kaliwanagan sa ating buhay. We have put on the new self who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. Sa Colossus 3:10. Praise the Lord. Kung tayo po ay nananalamin
sino ba yung nakikita po natin? Nakikita po ba natin ang ating sarili na may liwanag? Dapat makita po natin ngayon ang nature ng Panginoon sa ating buhay. Dahil ibinigay po natin ang ating buhay sa Kanya. Dapat ang image niya ang makita po sa atin. Dahil we are created. We are created sa image ng Panginoong Jesus. Sa pagtatapos, I have been crucified with Christ. And it's not longer I have lived, but Christ living in me. Praise the Lord. Basahin nga po natin. I have been crucified with Christ, and it is in longer I have lived, but Christ living in me. Praise the Lord. So, sino ba yung nabubuhay sa atin ngayon? Palagi ba po natin crucify? Dapat po natin i-crucify ang ating mga sarili. Ang fleshly desire, ang mundo natin. So, kailangan upang ang Panginoon ang siyang mamuhay na sa atin. Upang makita na ng Panginoon, upang makita sa ating sarili ang kaliwanagan. Huwag po nating hayaan na ang mangibabaw sa ating buhay ay ang mga kasalanan natin sa buhay. Dahil kung wala ang Panginoon, tayo pa rin ay namumuhay sa mundong ito. Tayo pa rin ay namumuhay sa mga kasalanan. Kung walang Panginoon, tayo ay mamamatay at mapupunta sa kadagat-dagatang apoy. Kaya kailangan po natin na palagi na i-crucify, isambit natin ang ating sarili para ang Panginoon ang siyang makita na sa atin. Sa pamumuhay natin araw-araw ay kailangan ng Panginoon. Naranasan po natin ba na may nagsabi sa atin na maliwanag tayo? Amen. Sabihin nga po na ninyo sa inyong katabi, nagliliwanag ka, kapatid. Amen. Praise the Lord. Naniwala po tayo na tayo pong mananampalataya, tayo po na nandito ngayon ay nandoon yung kaliwanagan na ibinigay ng Panginoon nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus na siyang ating Diyos at tagapagligtas. Amen? So ito po yung apat na kung paano po tayo mamuhay sa liwanag. Understand the urgency. Number 2, embracing God's armor. Number 3, walking in the righteousness. And number 4, put on the Lord Jesus Christ sa ating buhay. Dapat isuot po natin ang glorious, ang liwanag ng Panginoon. Conclusion, as follower of Christ, we are called to be light in this world, reflecting the character of our Lord. Kita po natin, reflecting the character of our Lord. Ano ba ang karakteristik ng Panginoon? Dapat makikita po sa atin yon. Hindi po yung nakikita ay yung pansarili lamang po natin. Napakasarap na ito po ay mapakinggan na sa isang kasama o mananampalataya na para kang you are, napakabanal mo naman, yung parang ganon. Kasi nakikita ng kapatid mo na ang yung buhay ay nakikita niya sa iyo ang Panginoong Jesus. Ang kanyang character ay nakikita niya sa iyo. Nagliliwanag siya sa iyo.
Kaya kailangan din ganun sa ating sarili na dapat natin ipakita, gawin ang mga karakter ng ating Panginoon. Romans 13, ito po yung ating text verse, serve as a reminder of the urgency to embrace God's kingdom and to walk in the righteousness. Let us commit ourselves to live as children of light, putting in the armor of God and allowing children of light. Putting in the armor of God and allowing Christ to transfer us from the inside and out. We need to transfer ourselves inside and out. Lalong-lalo na sa loob. Dahil doon, tinitignan ng Panginoon. Tinitignan niya ang ating puso. Tinitignan niya ang ating kaloob-looban. Kaya wala tayong maitatago. Hindi po natin maitago kung ikaw ay nanghihina. Hindi po natin maitago kung ano yung ginagawa natin. Lantad ang lahat sa ating Panginoon. May our life shine brightly, pointing the others to the love and salvation found in Jesus Christ. Hallelujah. So sa Panginoon lamang natin makikita, matatagpuan ang kaliwanagan ng mundo sa ating buhay. Hallelujah. Praise God. Pwede po tayong tumayo at manalangin. Hallelujah. 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 Pwede pong itaas po natin ang ating mga kamay. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, narito po kami, oh God. Nagpapasaliksik, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang nasa loob po namin. Alam mo po, Panginoon, ang kalagayan namin sa oras na ito. Wala kaming maitatago, Panginoon. Lord, ano man ang iniisip namin, ano man ang nasa puso namin, ay nakikita mo, Panginoon. Sa pagtuturo mo sa gabing ito, O God, ay sinabi mo na dapat mamuhay po kami sa kaliwanagan at makita po sa aming buhay na ikaw, O God, ang siyang kumikilos na sa buhay namin. Lord, hindi pa man po namin makakaya, hindi kami perfecto, Lord. Pero alam mo, Panginoon, ang nasa puso namin sa oras na ito, na ikaw lamang, O God, ikaw lamang, O Diyos, ang makita dito, Lord. Lord, patawarin mo po kami. Pagkalinisin mo po ang pusong ito. Pagkalinisin mo po ang aming buhay upang, Lord, kami po ay magiging ready, O Lord, pagbalik mo dito sa mundong ito. Dahil hindi po namin alam kung kailan, O God, pero ang sinabi mo, malapit na. At ito po yung panghahawakan po namin. Lord, maraming salamat sa gabing ito, O God. Nawa ang salita mong ito, O Lord, ay kanila pong ito po ay tatarok po sa kanilang mga puso. At ito po ay kanilang ipapamuhay, O God. Lord, salamat po, Panginoon, dahil sa gabing ito, idinulot mo, Lord, na kami ay makapakinig ng iyong mga salita. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat tao na narito, O Lord. At patuloy na kami po ay magsisilbi. Patuloy, Panginoon, na mamuhay ayon po sa iyong kalooban. Amen.
Hallelujah. Lord, salamat po, God. At ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you sa ating Panginoon at sa ating kapatid na si Brother Vincent Ecto. Praise the Lord. Sa mensahe ng Panginoon, I do believe na tayong lahat ay na-wake up that we are the light of the world. No? We must live in the light. Amen? Ang tinuro ng ating Panginoon sa gabing ito, ng 4 na ways, yan, maliwanag, to understand the urgency. Kasi dapat natin talagang maunawaan. No? Dahil kapag naunawaan na natin, ayan, madali na. No? Alam natin na darating ang Panginoon. Sa ayaw at sa gusto man natin darating. Pinapaunawan ng Lord na we must be prepared always. We must embrace God's armor. Embracing. Walk, sabi niya, in the righteousness. We must put, dapat ibigay natin sa ating Panginoon. No? Ang lahat. Sabi nga, mamuhay tayo ng dapat tayo ay nagliliwanag sa ating trabaho, saan man tayo mapunta. Amen? Kaya sa gabing ito, sa pagpapatuloy ng ating gawain sa ating Panginoon, continually gusto po ba nating ma-bless? Amen? Amen. Ito na po, hindi ko na po patatagalin at bibigyan po tayo muli ng Panginoon ng isang encouragement upang tayo po ay pagpalain sa ating financial at lalo na rin ang spiritual, no? Tatawagin ko na po ang buhay po ni Brother J.M. Kaladyaw. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Minsan pa ay palakpakan po natin ang Lord. Amen. Praise the Lord. So, gusto pa po ba natin na pagpalain palalo ng ating Panginoon sa gabing ito? Amen. Sapagkat yan ang isa rin sa nais natin. Amen. Na pagpalain tayo ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. And tayo po ay nandito ngayon sa dako na kung saan ay nasa tithes and offering po tayo. Amen? So, what is tithes and offering? Madalas natin ito napapakinggan, madalas natin ito naririnig. Every Friday, and also here in the Berians, lagi natin ito napapakinggan every Monday. Amen? So, tithes and offering, it's bringing back our 10% income to our Lord. Amen? And giving, it's yung bukal sa ating puso. Amen? So, bakit natin kailangan magbigay ng tithes and offering sa ating Panginoon? Amen? At kung mapapansin mo mga kapatid, dumadating tayo sa time ng ating pagbibigay ng tithes and offering, yung parang nag-struggle ka. Amen? But don't worry, it's a good sign na kung saan nangungusap sa iyo ang banal na Espiritu. But there is a problem. Kung lagi mo yan naririnig at yan hindi mo hinahakbangan, ibig sabihin, hindi ka ba pinananahanan ng banal na Espiritu? Ang isang mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, once na hindi mo yan binibigay, hindi mo yan ginagawa, ay may conviction. Amen? So, pag yan, hindi mo hinakbangan, ask yourself. Amen? Hallelujah. And why we need to bring back our tithes and offering to the Lord? Number 1 is because we love Him. Amen? Why? Because love, you need to put into action, not by mouth only. Amen? I love you, Lord. We worship you, Lord. But the thing is, do you really love the Lord? If you really love someone, mga girlfriend natin, mga asawa natin, di ba bang nililig? Di ba, Brad Norbert? Amen.
Pag yan ay nililigawan mo, talagang binibigay mo, pinapakita mo talaga na mahal mo siya. Amen? So, binibigay mo, nilalaanan mo ng time. Amen? Pinapakita mo talaga na talagang mahal na mahal mo siya. Ganon din naman sa ating Panginoon. Amen? Sinusunod mo ang kanyang nais. May pakita mo lamang, may paranas mo lamang sa kanya na mahal mo talaga siya. Amen? And number 2, why we need to bring back our tithes and offering to our Lord? It's because we honor the Lord. Do you really honor the Lord? Amen? If you really honor the Lord, you respect Him in His command. We know, Malakay 3:10, it is in the Old Testament. We are living by grace. Amen? Ngunit hindi nangangahulugan na hindi mo nasusundin yan. Amen? Because you honor the Lord, kaya mo ginagawa yan. Not because this is a command, but because you honor the Lord. Amen? And I would like to testimony to you mga kapatid. Ano nga ba ang mga result ng pag-akbang mo sa tithes and offering? We know already na pagpapalain tayo physically and spiritually ng ating Panginoon. And always remember na pag inahakbangan mo yan, you are favorable on God. Amen? And I want to testimony sa inyo mga kapatid, no? Nung bago kami umuwi ng Pilipinas ng aking asawa, amen. And I know, you know already this, amen. Na isa sa mga sinurrender ko sa Panginoon, pinagkatiwala ko sa Panginoon yung aking trabaho. Na kung saan, sabi ng aking manager, ng aking spiritual father, pagbalik ko ay ako ipopromote na supervisor. Amen? Ngunit ito'y pinagkatiwala ko sa Panginoon at sinabi sa akin, unahin mo ang Panginoon, na kung saan ako'y pumasok sa loob ng kulungan. Amen? At dumating yung time, natagalan ako, but I know that's the timing of the Lord. At nag-decide kami ng aking asawa na mag-apply kami paglabas ko ng kulungan. At merong mga naka-offer sa amin na sa Qatar. Ito'y malaki rin, nasa 12 to 15,000 yung kanyang offer. Amen? Ngunit ang pangungusap ng Panginoon, mga kapatid, ay bumalik kami dito sa Jeddah. Even na pagbalik ko dito, I know na yun pa rin, ay may promote na silang supervisor. Amen? At that time, also ay ako'y team leader. Amen? Ngunit ang Lord ay very clear na ako'y pinapabalik niya dito. And dumating yung time na kung saan July 26, nakaraang last 2 weeks or 3 weeks, ay ang crying ko kay Lord ay, sabi ko, habang nakikita ko ang mga kapatid, sabi ko, alam naman natin ang ating leader o ang aking spiritual father ay aalis na sila. Amen, sa lugar na ito. Ang crying ko kay Lord every night, Lord, paano na tong territory mo dito, Lord? Paano na tong mga kapatid? Paano na yung scheduling namin? Paano na yung mga gawain namin, Lord? Alam mo, ang Lord ay mabuti. Nakatingin siya sa puso natin, mga kapatid. Na kung talagang ang puso mo ay para sa Panginoon, mga kapatid, ay mangyayari ang kanya nais. And dumating yung time, July 26, ay pinatawag ako sa taas, kasama ni Brother Noah at nung mayari si Doktor. At ako po'y kinausap nila. Amen. Habang sila'y nag-uusap, nakikita ko yung relationship between God and Son. At nung saan, ito rin ay nangusap sa akin habang kami nag-uusap, ay habang pinapasa sa akin yung torch. Habang pinapasa yung assignment sa akin, mga kapatid, same like Elijah and Elisha, ako'y nakaramdam rin ng pressure. At nabigla ako. Na pinasa sa akin yung posisyon na kung saan ako'y magiging manager ng Lee Consult. Praise the Lord. Na kung saan ako po ay sa totoo lamang hindi nakatapos ng kolehiyo. Hindi ako marunong mag-English ganun ka-fluent. Amen?
And I stand here also, di ako deserve dito. But praise the Lord, mga kapatid. Ako pinromote na nga isang manager. Why? Also, I praise the Lord sapagkat merong mga nakabang doon na mga supervisor. Ako po team leader. So, ibig sabihin, pagka may papalit na isang manager o mga ganyan, doon sila huhugot, di ba? But truly, we are head. Always remember, we are head and we are highly favored. Hallelujah. And glory to God. Amen. Kaya wag po nating sayangin yung mga binibigay sa atin na pagkakataon ng Lord. At itong tinuturuan tayo how to give our tithes and offering to our Lord. Amen. Always remember, mabuti ang Lord. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Amen. At yun lang po at sa Diyos lang po ang kapurihan. Amen. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ang isang bahay, tayo po tumayo at itaas po natin ang ating kamay. Hallelujah, hallelujah. We praise you, we honor you, we glorify you, Panginoon, sa aming mga buhay. With a grateful At salamat, heart. Lord, sa oras na ito. Give Salamat, Lord, thanks ang iyong mga anak, O God, to ay the nagbigay, O God, ng kanilang mga Holy offering, Panginoon. Give And we know, Lord, i-bless mo ang mga taong ito, Panginoon, na kung saan, O God, ay pagpalain mo sila, O God, spiritually and physically, O God, maging sa kanilang family na nasa Pilipinas, Panginoon. At i-bless nyo rin, Panginoon, na patuloy, O God, ang aming mga company, O God, at ang mga authority na tinalaga nyo dito, Panginoon, to release, O God, your blessing, Panginoon, sa buhay, O God, ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya, Lord, i-bless nyo rin ang taong, O God, na humahawak ng pagpapalang ito, Panginoon, upang magamit, O God, sa iyong kapurihan, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, O God. We praise you, we honor you, and we glorify you. In Jesus' name we pray with the power of the Holy Spirit. Amen.